Buti na lang medyo bundok at mataas yung pwesto ng mga tao doon na hindi nila ako nakikita. Wala naman kasing park na gusto mo yung nag-iisa ka lang, park yan, publicity. Kasing nahiya. Alam nyo guys, pag kayo'y naboboring or kung ano-anong mga negativity ang pumapasok sa isip nyo, that's a normal, it's a part of life. Ganyan din ako, pero alam nyo ba kung anong ginagawa ko pag pumapasok na yung mga negatibo sa isip ko? Ako kasi nanay, syempre matanda na, marami nang dinaranas sa buhay, ganyan na experience, ganyan. Lagi akong laging pumapasok yung mga negativity sa aking isip ko. Una sa lahat ang ginagawa ko, syempre nagdadasal ako. Nagdadasal talaga ako guys, kahit siguro anong ginagawa ko ganyan, talagang sumisikip sa isip ko na Lord, tanggalin mo itong mga negative sa isip ko ganyan. Tapos pagkatapos niyan, gumagawa ako ng mga bagay-bagay na para malibang ako. Kagaya nito, pag day off ako ganyan, akala lang siguro ng iba yung nag-video, nagpapakyut, ganyan, kung ano-anong ginagawa, ganyan. Pero yung mga, hindi nyo rin alam kung ano yung, kasi lahat naman tayo, hindi natin alam kung ano yung mga pumapasok sa ating mga isip na masasarap. Nililibang ko guys, libangin natin ang sarili natin, yung maling iniisip natin, ituwid natin, ganyan, para hindi tayo makulong, masaraduhan sa mga negatibo sa buhay, sa mga iniisip na pangit. Kasi past na yun ng buhay, habang nabubuhay tayo naman is may pag-asa, at habang nabubuhay tayo is may problema, may mga pagsubok, may mga negativity, anxiety, ganyan. Pero sabi nga nila, pag may Diyos ka, hindi ka magpapatalo sa mga yan. At saka parts ng buhay yan, huwag matakot, harapin mo, ganyan, labanan mo, libangin. Ganito na lang mga ginagawa ko guys, kahit parang akong nakangiti, nakakuhan sa mga video. Pero marami akong dinadaranas na kuhan, lalo na sa ngayon, itong mula nung nagbakasyon sa ano ba yung lugar nila, yung football na sikat, nagpunta sila doon. At mula nung nagbalik si amo kong babae, parang mandar yung yung pag kami napuso yun. Parang medyo na ako, kaya sa totoo lang guys, nagpaalam ako na uwi na ako ng March 1 talaga yung sinabi ko na uwi ako. Pero sabi niya, bakit ngayon ka lang magsabi? Sabi niya, nagalit pa siya. Akala mo pag mamay-ari niya ako na siya ang masunod. Buti na lang maunawain ako na tao. Sabi niya, sa na lang, sa April na lang, kailangan ko kasi ang kasama sa itong Ramadan, sabi niya. So, tapos hindi pa niya nasabi yan, hindi niya muna sinabi yan, ba't ngayon pala magsabi, babalik ka ba, ganyan siya, hindi maayos yung niya, parang galit na siya. Ang gusto kasi ng mga amo natin, yun sila mismo yung mag-decide kung ano ba, kung gusto nilang tayong pauwiin or ganyan, pabalikin, ganyan, maano sila para bang pagmamay-ari nila talaga tayo nang wala tayong sariling decision, ganyan. Sabi ko kasi March akong magbakasyon, pero sa totoo lang wala pa akong plan na uuwi dyan. Yung parang ayaw ko lang kasi yung lagi bang may maliit kaming bagay na hindi pagkakaunawan, tapos parang ayaw kong magalit kasi di ba sabi nga nila masama yung nagagalit ka sa kapwa mo, tapos magkakaroon ka ng stress, sakit sa puso, ganyan. So sabi ko naman mas maganda uwi na lang ako kaysa lagi kami medyo may hindi nagkakaintindihan, ganyan. Pero alam ko naman na ganyan talaga ang buhay, normal na may mga bagay na hindi nagkakaintindihan sa isang bahay, sa mga amo, ganyan. So ganyan, sabi niya hindi pwede daw. Sa April na lang daw, pero talagang April yung every 2 years kasi yung bakasyon ko, at saka every April kasi pag bumabalik ako is June na, kasi yung kailangan nila ako sa end of June to July, yung kami pupunta sa lugar nila. So ang mga yun yung mga iniiwasan ko kasi dito kasi sa Doha, sa Ramadan lang ako talaga medyo nahirapan. After ng Ramadan wala ako, lahat ng buwan na yan, at saka magaan kasi walang bata, apat lang sila, hindi bakasyon sila ng bakasyon, palitan, ganyan. Pero sa Ramadan, sobra, talagang isang buwan yan na bisita, luto. Kahit gaano kadami ng order niya yan sa labas, magluluto pa rin siya kasi siyempre yun ang nila, yung luto talaga sa loob ng bahay, ganyan. Kahit hindi nakakain guys,
ibigay nila ng ibigay sa mga ano, mga tao sa kanila, ipapakain din nila. Kaya kahit sinasabi mo ng dami ng ang order, luto ng luto, ang dami nasasayang, sabi mo ipapamigay nila yun. Kaya so, dyan ako napapagod at doon talaga ako napapagod sa lugar nila. 45 days lang naman. Minsan noon 1 month 15 days ganyan, hanggang tumatagal 45 days ganyan. Tatlo ang bahay nila na malalaki talaga guys, bahay talaga nila. And then ano, okay lang sana kung tatlong bahay na yan nalinisan ko eh. Talagang iba't ibang parts ng sa lugar nila, parang kumbaga sa Pilipinas, meron silang bahay sa Luzon, meron sila sa Visayas, meron sa Mindanao, pero hindi naman ini-airplane, ano lang, van, ganyan, 4 hours, 6 hours, ganyan. Nahirapan ako guys kasi nahilo ako sa sasakyan, tapos ang laki-laki ng mga bahay, 3rd floor to 4th floor, walang elevator sa Egypt, walang elevator guys. So pagod na pagod ako. Pagpunta mo pa lang, malinis naman kasi nilinis naman ng mga cleaners o mga ano nila, pero yung mga yung mga general cleaning lang yun, wala talaga yung mga deep cleaning. Talagang ako ang gagawa. Eh wala naman doon ano, cooking, wala ring ano yung minsan lang din magpaparty ganyan kasi labas sila ng labas. So parang ang ano ko lang doon is taga-plancha ganyan, and taga-linis talaga sa bahay. Although oras-oras lang naman, tapos marami na akong pahinga, live ako ganyan doon, pero hindi ko alam, parang feeling ko mahirap pa rin. Parang gusto ko siguro may time din na magsawa rin kasi tayo sa mga trabaho na parang gusto rin natin i-try sa iba ganyan. So parang ngayon nag-apply ako ng ano, pero mahirap din guys, ang hirap din nag-apply. Ngayon pa lang search apply, chat ng mga ano about sa trabaho ganyan. Di pa ako nakakauwi na ano, pero ang hirap mag-apply guys. So parang ano, parang kinakaya ko na hindi ko rin alam kung babalik pa ako dito. Release ako dito guys, dito sa Doha. Matagal na, 2 taon. Sa 10 years ko dito, 2 taon lang naman na hindi ako na-release. Release ako at saka okay yung sahod, pero parang katawan ko na yung maatras, nagsawa. Parang ano na ako, parang ano na ako sa kanila kasi kung gusto ko rin naman magpa-release at mag-ano sa iba, kaso ayaw nila, parang ano na nila ako eh, binabakuran na nila ako. So sabi ko, hindi na ako babalik sa kanila. Minsan iniisip ko yan, tapos iniisip ko rin yung sitwasyon ngayon sa Pilipinas, mahirap, hindi college yung 2 anak ko. Parang sabi ko, babalik na lang muna ako dito, pero sobra akong nai-stress minsan sa amo kong babae. Parang parehas kami na magme-menopause na. 11 years yung agwat namin na, pero parang ano eh, minsan kasi hindi niya ako maintindihan, hindi ko siya maintindihan, hindi kami magkakatugma minsan. Ay, buhay mo chat siya, ang hirap guys, ano? Kaya wala tayong ibang gawin kundi ngumiti at ipagdasal na lang lahat ng mga plano natin sa buhay. Yan lang guys. Pinto-pinto na lang ako dito sa park, wala naman akong may content eh. Ay ako.